Bago tayo magsimula, ang lahat ay naniyahan kong tumayo para sa ating panalangin. Magandang umaga mga bata! Bago kayo umupo ay maaari nyo bang tingnan muna ang inyong paligid kung merong kalat o basura? Kung meron, ay maaari nyo bang pulutin ito at ilagay sa inyong bag? At pagkatapos ay itapon ito sa tamang basurahan pag-uwi ninyo. Kung tapos na at wala na kayong nakikitang basura, ay maaari na kayong umupo. Bago tayo magsimula sa ating aralin ngayong araw, meron akong inihandang awit para malaman ko kung kayo ba ay kumpleto ngayong araw. Pumalakpak nga ng isa, dalawa, ng tatlo. Ayan, mahusay. Talagang napakasunuri ng aking mga bata. Ng aking mga estudyante. So ngayon, ito ang unang pangkat at ito naman ang ikalawang pangkat. Pag tinawag ko ang pangkat ninyo at kumpleto kayo, kayo lamang ang kakanta kasama ko. Pero kapag hindi kumpleto ang pangkat ninyo, ay kailangan pumitik ng inyong daliri ng 2 beses. Tulad nito. Naintindihan ba mga bata? Ayan. Ngayon ay ipapakita ko ang gagawin ng bawat pangkat. Kakanta muna ako at ituturo ko ang gagawin at liriko ng kanta. At pagkatapos ay kakanta tayo ng sabay-sabay. Unang pangkat kung kumpleto ay pumalakpak at papalakpak kayo. Ulit. Unang pangkat kung kumpleto ay pumalakpak. Ikadalawang pangkat kung kumpleto ay ipadyak ang paa. At dito, kakanta tayo ng sabay-sabay. Kung lahat ay na ito, ikaw ay ang kamay. Kung lahat ay na ito, sabihin narito kami, narito kami. Ayan, naunawaan ba mga bata? Ayan. Handa na ba kayo? Ayan. Tingnan nga natin kung kumpleto ang unang pangkat. Unang pangkat kung kumpleto ay pumalakpak. Ikadalawang pangkat kung kumpleto ay padyak ang paa. Kung lahat ay narito, ikaw ay ang kamay. Kung lahat ay narito, sabay narito kami, narito kami. Ayan, mahusay mga bata. Nagagalak ako na kumpleto kayo ngayong lahat. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa ating panibagong aralin, sino-sino sa inyo ang nakakaalala ng ating huling tinalakay kahapon? Ikaw nga? Ayan, mahusay. Ang ating huling tinalakay ay patungkol sa mga salitang magkasing tunog. So, ang lahat ay bigyan ng palakpak. See? Ayan. Ngayon naman ay may nihanda akong sagutan para malaman ko kung kayo ba talaga ay may natutunan sa ating huling tinalakay. Pumalakpak nga ng isa, dalawa, ayan, talagang nakikinig ang aking mga estudyante. Ayan, babasahin ko muna at pagkatapos ko ay kayo naman. Panuto, idikit ang tamang larawan sa mga salitang kasing tunog. Ang lahat nga ay sabay-sabay itong basahin.
Ayan, mahusay. Ang gagaling naman bumasa ng aking mga estudyante. So, sabi dito ay pipili kayo ng mga larawan na kasing tunog ng mga salitang ito. Ayan, tingnan naman natin ang mga kasagutan ninyo. So, sabay-sabay natin basahin. Aso. Anong katunog ng aso? Baso. Ayan, mahusay. Ang katunog ng salitang aso ay ang larawan na baso. Ayan, palakpakan natin. Sa ikalawa naman, mata. Anong katunog ng mata? Ang larawan na bata. Ayan, mahusay. At ang ikatlo naman, itlog. Anong katunog ng salitang itlog? Aling larawan? Tama kaya itong bilog? Ayan, tama. Katunog ng itlog ay ang larawan na bilog. At ang ikaapat naman, pala. Katunog ba ng pala ang bola? Ayan, tama. Palakpakan din natin. At ang panglima naman, gulo. Tama ba ng larawan na talong ay katunog ng salitang gulong? Ayan, mahusay mga bata. Nagagalak ako na talagang may natutunan kayo sa ating huling tinalakay. Ngayon mga bata, may handa ako sa inyong sagutan. At ang inyong gagawin ay sagutan ang mga tanong sa bawat larawan. Unang tanong, ano ang ugali ni Joey na magalang? Ikaw nga, tama, marespeto. Pangalawa, ano ang mabuting ugali ni Ana? Ikaw nga, tama, mabait. Pangatlo, ano ang magandang ugali ni Rico at Jessa? Ikaw nga, tama, masipag. Last, ano ang mabuting ugali ni Carlo? Ikaw nga, tama, madasalin. Ngayon mga bata, ano ang masabi niya sa inyong kasagutan? Tama. Ito ay mga magandang ugali o gawain. Kayo ba? Sa inyo una natutunan ng mga gawain katulad nito? Ikaw nga. Tama. Ikaw. Tama. Una natin natutunan ang mga gawain tulad nito sa ating tahanan. At ang unang natutunan nito ang ating mga magulang. Ngayon naman mga bata, may hinanda pa ako isang larawan para sa inyo. Ito ang hinanda kong larawan mga bata. Sa ating titignan, makikita natin ang mga mahalagang detalye para mas makatulong sa atin sa pag-intindi sa maikling kwento. Ngayon mga bata, sabihin nyo nga sa akin kung ano nakikita nyo sa ating larawan. At sabihin ang tatlong pinakamahalagang bagay na nakita nyo. At ito ang saan naganap, sino ang nasa larawan, at ano ang ginagawa niya. Ikaw nga, tama. Ikaw, tama. Ano pa? Ikaw, tama. Mahusay mga bata. Kayo ba, nagdidilig din ba kayo ng halaman sa inyong mga bahay? Magaling. Ano ang mga mahalagang bagay na ginagawa nyo pag nag-aalaga ng halaman? Mahusay mga bata. Bigyan nyo nga ng magaling klapay sa sarili. Ngayon mga bata, bawat larawan o kwento, may mga detalyeng nakakatulong sa atin para mas malaman natin at maintindihan ang nangyari sa kwento. Katulad lang sa larawan, mas maintindihan natin kung alam natin ang sino, ano, at saan. Mas maintindihan natin ang kwento kung alam natin yon. Ngayon naman mga bata, may handa ako sa inyo maikling kwento. Pero bago tayo magsimula, alam nyo ba ang ating pamantayan sa pakikinig sa maikling kwento? Ikaw nga, tama. Ano pa? Ikaw nga, mahusay. Ngayong alam ko ang handa-handa na kayo makinig sa ating kwento, ihanda natin ang ating matala sa pandinig upang hanapin ang mahalagang detalye sa kwento. Handa na ba kayo mga bata? Mahusay. Ngayon naman mga bata ay mayroon akong inihandang kwento. Ngunit bago tayo magsimula ng ating kwentuhan, ano nga ba ang ating pamantayan?
na baryo. Isa-isang nagsisindihan ang mga ilaw sa mga bahay, maliban sa bahay ni Lolo Ben. Mag-isa siyang nakaupo sa tabi ng bintana. Hawak ang lumang parol na matagal nang hindi sinisindihan. Maya-maya, may kumatok sa kanyang pinto. Pagbukas niya, naroon ang mga batang kapitbahay na may dalang kandila at ngiti. Lolo, sama po kayo sa aming salo-salo, sabi ng isa. Napangiti si Lolo Ben. At unti-unting lumiwanag ang kanyang mga mata. Sinindihan niya ang parol at inilagay sa bintana. Sa gabing iyon, hindi lang ang parol ang nagbibigay liwanag sa baryo, kundi ang pagmamahal at pag-asa na muling nagbuklod sa kanilang lahat. Sa Pasko, ang pinakamahalagang regalo ay ang presensya at malasakit sa isa't isa. Ngayon naman mga bata, kung naintindihan nyo ang ating kwento, ano ang pamagat ng ating kwento? Ikaw nga. Ayan, magaling. Ikaw nga, mahusay. Ngayon naman, sino ang tauhan sa ating kwento? Ayan, magaling. Natutuwa ako at nagagalak dahil marami kayong natutunan sa ating kwentuhan. Ngayon naman, meron ako muling babasahing isang kwento para sa inyo. Dapat makinig kayong mabuti dahil pagkatapos nito, meron akong mga ilang katanungan. Naiintindihan ba? At ngayon, babasahin ko na ang kwento. Maagang gumising si Lino upang tulungan ang kanyang ina sa paglilinis sa kanilang bahay, sa kanilang bakuran. Masaya silang nagwawalis at nag-aayos ng mga gamit. Natapos nila ang gawain bago pa man uminit ang araw. Ayan, sino nga muli ang tauhan sa ating kwento? Tama! Saan naman naganap ang ating kwento? Magaling! Ano ang mga ginawa ni Lino? Mahuhusay! Talagang nakinig kayo sa aking kwento. Sa inyong palagay, alin sa mga sinabi ninyo ang pinakamahalagang detalye upang maintindihan ang isang kwento? Tama! Ang mga sagot ninyo ay tungkol sa tauhan, tagpuan at pangyayari na mahalagang detalye sa isang kwento. Ito ay mga impormasyong nagbibigay linaw sa mga binabasa nating teksto. At dahil nasagot nyo yan, bigyan nga natin ng 3 palakpak ang inyong mga sarili. Ngayon naman, ano kaya ang magandang ugali na ipinakita ni Lino sa kwento? Tama! Kayo rin ba ay tumutulong sa inyong bahay? Paano ninyo ipinapakita ang inyong pagiging matulungin? Ayan! Lahat naman pala ay mabuting bata dahil tumutulong sa kanilang mga magulang. Tulad ng pagtulong ni Lino, mahalaga rin na matutunan natin ang makinig at magbasa ng mabuti upang matukoy ang mahalagang detalye sa isang kwento. Ngayon naman, upang malaman natin kung meron nga ba kayong naunawaan sa ating pinag-aralan ngayong araw, gamit ang isang chart, tutukuyin lamang natin ang mga mahalagang detalye sa pamamahagi ng isang maiksing teksto. Handa na ba mga bata? At ngayon, ipapamahagi ko na ang maiksing teksto. Ugaliin natin magbasa. Ayan, at dahil tapos na ang ating gawain, sagutan natin ang aking pinasagutan kanina. Babasahin ko ang maiksing teksto. Mahilig mag-aral si Jomar sa gabi. Umuupo siya sa tabi ng kanilang lampara habang nagbabasa ng kanyang aralin. Ginagawa niya ito para sa gumanda ang kanyang grado sa paaralan. Ang unang tanong ay, sino ang tauhan sa kwento? Tama, si Lino. Pangalawa, ano ang ginagawa niya? Tama,
siya ay mahiling mag-aral sa gabi. Pangatlo, kailan niya ito ginagawa? Magaling tuwing gabi. Pang-apat, bakit niya ito ginagawa? Mahusay dahil para gumanda ang grado niya sa paaralan. Muli, ano nga ulit ang mahalagang detalye sa isang teksto? Tama! Mahuhusay mga bata! Talagang nakinig kayo at natuto sa ating talakayan. Bigyan nyo nga ang inyong sarili ng 3 palakpak. Mukhang alam niyo na ang ating tinalakay ngayong araw. Dahil dyan, meron muli akong inihandang gawain para sa inyo. Ngunit bago iyon, ano nga muna ang ating pamantayan sa pagkakaroon ng panghatang gawain? Ikaw nga? Magaling. Ikaw nga? Mahusay. Ngayon, hahatiin ko kayo sa 3 pangkat. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang tapusin ang inyong gawain. Meron kayong musika na magsisilbi ninyong oras. At kapag tumigil na ang musika, ay hudyat ito na tapos na ang oras ninyo sa paggagawa ng inyong gawain. At maaari na kayo pumunta sa inyong kanya-kanyang upuan. Naiintindihan ba mga bata? Magaling. Ngunit bago iyon, ay may babasahin ako sa inyong kwento. Ang gagawin nyo lamang ay makinig kayo ng mabuti upang masagutan ninyo ng maayos ang ibibigay ko sa inyong gawain. Bibigyan ko rin kayo ng kopya ng kwento upang masagutan ninyo ng mas maayos at tama ang inyong gawain. Ano nga ang gagawin mga bata para mas maintindihan ng maayos ang ating kwento? Tama, makinig ng mabuti upang masagot ang ating gawain. Yan. Ang pamagat ng ating kwento ay ang regalo ni Tita Rosa. Malapit na ang Pasko, kaya abalang-abala si Mia sa paggawa ng mga dekorasyon para sa kanilang bahay. Habang nagugupit siya ng paper star, dumating ang kanyang Tita Rosa. May dala itong isang maliit na kahong pula. Ano nga ang dala ni Tita Rosa? Tama, maliit na kahong pula. Ngunit sabi ni Tita Rosa, Mia, hindi mo pa pwedeng buksan ito. Buksan mo lang ito sa mismong araw ng Pasko. Natuwa at na-excite si Mia, ngunit tiniis niya itong hindi buksan. Pagsapit ng Pasko, binuksan niya ang kahon at nakita ang isang handmade bracelet na may nakasulat na "You are loved". Niyakap niya si Tita Rosa dahil sa espesyal na regalo. Ano nga ang ibinigay ni Tita Rosa kay Mia? Tama, handmade bracelet. Ngayon naman ay ibibigay ko sa inyo ang inyong mga gawain upang inyong sagutan ng maayos. Ngunit bago niyo sagutan, meron ako inihanda dito ang inyong criteria upang malaman ninyo kung paano niyo gagawin ng maayos ang inyong gawain. Basahin nga natin mga bata. Una, nakikilahok ang lahat ng kasapi. Ang bawat miyembro ay dapat ay makikisali o makikipag-participate sa inyong grupo. Pangalawa, nagtutulungan ang pangkat. Ang lahat ng kasali sa grupo ay magtutulungan upang mas mabilis na matapos ang inyong gawain. Pangatlo, nakikinig at sumusunod sa panuto. Kung ano ang panuto na nakasulat sa inyong gagawin, ay inyo itong susundin. Pang-apat, natapos ang gawain sa tamang oras. Kailangan ninyong matapos ang inyong gawain sa tamang oras. At pang-lima, maayos at malinis ang output. Kailangan kapag ipinasa o idinikit ninyo sa ating blackboard ang inyong gawain, kailangan ito ay malinis at maayos. Naiintindihan ba mga bata? Tapos na ba mga bata? Ngayon, maaari nyo nang idikit sa blackboard kung tapos na ang inyong gawain. Ngayon naman ay dumako na tayo sa presentasyon ng bawat pangkat. Pumalakpak nga ng 3 at sabihing handa na kami.
kung handa na, ay gawin ito ng bawat pangkat. Ayan, kitang-kita ko na kayo ay handa na ang bawat pangkat. Simulan na natin ang presentasyon ng unang pangkat. Ayan, magaling. Dahil dyan, bigyan natin sila ng very good clap. Bago kayo, ay gagawin ko muna kung paano ang very good clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good. Ngayon ay chika natin kung tama nga ba ang ginawa ng unang pangkat. Basahin nga natin ang panuto. Basahin at unawain ang kwentong Ang Regalo ni Tita Rosa. Ayusin ang mga pangusap sa ibaba ayon sa tamang bilang ng mga pangyayari sa kwento. Isulat ang bilang 1 sa unang nangyari at 5 sa huling pangyayari. Tingnan nga natin kung tama ang sagot sa number 1. Si Mia ay abalang gumawa ng paper star. Unang pangyayari nga ba ang abala na gumagawa si Mia sa paper star? Tama. Pangalawa, dumating si Tita Rosa na may dalang kahong pula. Ilang pangyayari kaya ito? Tama. 2. Pangatlo, sinabi ni Tita Rosa na buksan lamang ito sa araw ng Pasko. Ilang pangyayari kaya ang kailangan ay buksan lamang ang regalo niya sa araw ng Pasko? Tama. Pangatlo, sa Pasko na at binuksan ni Mia ang kahon. Tama. Ito ay pang-4. Number 5, nakita ni Mia ang handmade bracelet. Tama. Ngayon naman ay dumako na tayo sa presentasyon ng pangalawang pangkat. Ayan, mahusay ang pangalawang pangkat. Bigyan nga natin sila ng awesome clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Awesome! Ngayon, ay chika natin kung tama ang kanilang ginawa. Sabay-sabay nga nating basahin ang panuto. Basahin ang kwentong Ang Regalo ni Tita Rosa. Sa bawat bilang 1 to 5, piliin ang pangungusap na nagpapakita ng mahalagang detalye sa kwento at kulayan ng green ang tamang sagot. Number 1. Alin kaya ang mahalagang detalye dito? A. Naglalaro si Mia ng bola sa labas. B. Gumagawa si Mia ng dekorasyon bago dumating si Tita Rosa. Tama. Ang sagot ay letter B. Dahil nang dumating si Tita Rosa, ay gumagawa ng dekorasyon si Mia. Pangalawa, alin kaya naman dito ang mahalagang detalye? A. Ang dala ni Tita Rosa ay isang kahong pula. B. May binili si Mia sa tindahan. Tama ang sagot ninyo. Si Tita Rosa ay may dalang kahong pula. Pangatlo, alin din naman kaya dito ang mahalagang detalye? Hindi pwedeng buksan ang kahon hanggang araw ng Pasko. Letter B, pinanood ni Mia ang paborito niyang palabas. Tama, letter A. Dahil binuksan ni Mia ang kanyang regalo ni Tita Rosa ay nung araw na ng Pasko. Number 4. Alin ang mahalagang detalye? A. Ang regalo ay isang handmade bracelet. B. Nakakita si Mia ng bagong sapatos. Ang inyong sagot ay tama dahil ang regalo ni Tita Rosa ay handmade bracelet. 5. Alin ang mahalagang detalye? A. Natuwa si Mia na makita ang regalong binigay ni Tita Rosa. B. Naglinis ng kwarto si Mia buong maghapon. Tama, ang sagot ay letter A. Dahil nang ibinigay ni Tita Rosa ang regalo niyang handmade bracelet ay natuwa si Mia. Ngayon naman ay dumako tayo sa presentasyon ng pangatlong pangkat.
Ayan, tapos na, mahusay. At dahil dyan, bigyan din natin sila ng very demure clap. Ituturo ko muna sa inyo bago ninyo gawain. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very demure. Okay, ayan. Ngayon naman, tsika natin ang ginawa ng pangatlong pangkat kung ito nga ba ay tama. Basahin muna natin ng sabay-sabay ang panuto. Bilugan ang hindi mahalagang detalye sa bawat pangkat. Number 1, gumagawa ng dekorasyon si Mia. Si Mia ay kumain ng tinapay. Alin kaya dito ang hindi mahalagang detalye? Tama, si Mia ay kumain ng tinapay. Pangalawa, dumating si Tita Rosa. Si Mia ay nagbabasa ng comics. Alin kaya dito ang tamang sagot? Tama, si Mia ay nagbabasa ng comics. Pangatlo, may dalang kahong pula si Tita Rosa. Naglalaro si Mia ng bola. Alin kaya dito ang hindi mahalagang detalye? Tama, si Mia ay naglalaro ng bola. Pang-apat, sinabi ni Tita Rosa na sa Pasko na bubuksan ang kahon. Si Mia ay naghihilamos. Alin kaya ang hindi mahalagang detalye? Tama, si Mia ay naghihilamos. Panglima, handmade bracelet ang laman ng regalo ni Tita Rosa. Nagsasampay si Mia ng damit. Alin kaya dito ang hindi mahalagang detalye? Tama, very good. Ang hindi mahalagang detalye ay nagsasampay si Mia ng damit. Nakahusay ng bawat pangkat. Kaya naman, bigyan ninyo ang inyong sarili ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Ngayon naman ay dumako muli tayo sa isa pang gawain. Ngunit bago iyon ay may inihanda uli ako sa inyong kwento. Ang title ng ating kwento ay Ang Pasko ni Ana. Makinig ng mabuti nang masagutan ninyo ng maayos ang inyong gawain. Ang pamagat ay Ang Pasko ni Ana. Masayang nagdedekorasyon si Ana ng parol. Sumama siya sa kanyang nanay sa pagbili ng pagkain. Sa besperas ng Pasko, nagsalo-salo ang pamilya. Nagsimba sila upang magpasalamat. Masayang nagising si Ana kinabukasan. Kanino nga sumama pagpili ng pagkain si Ana? Tama, kay nanay. At sila ay nagsalo-salo pamilya. Ngayon naman ay narito ang inyong gawain. Basahin ang panuto at sagutan ito ng maayos. Gumawa ng tahimik ang bawat isa. Basahin nga natin muli ang panuto. Piliin ang tamang sagot at isulat sa patlang. Maaari na kayong magsimula na ipamimigay ko sa inyo ang worksheet at kapag tapos na ay maaari na itong ipasa paunahan. Mga bata, ngayon naman ay sagutan natin ang inyong mga sagot. Number 1, ano ang unang ginawa ni Ana? A. Nagsimba ba siya? B. Nagdekorasyon siya ng parol. C. Nagsalo-salo ang pamilya. Ano kaya ang tamang sagot? Tama. Nagdekorasyon ng parol si Ana. Pangalawa, sino ang kasama ni Ana sa pagbili ng pagkain? A. Tatay. B. Kapatid. C. Sinanay. Sino kaya ang kanyang kasama pagbili ng pagkain? Tama, si nanay.
3. Kailan nagsalo-salo ang pamilya? A. Umaga. B. Besperas ng Pasko. C. Kinabukasan. Tama! Besperas ng Pasko. Pang-4. Saan nagpunta ang pamilya ni Ana? A. Paaralan. B. Simbahan. C. Palengke. Tama! Sa simbahan, napunta sila Ana upang magpasalamat. Pang-5. Ano ang naramdaman ni Ana kinabukasan? A. Malungkot. C. B. Galit. C. Masaya. Ano kaya ang naramdaman ni Ana kinabukasan pagkatapos nilang magsimba? Tama! Masaya si Ana. Ngayon naman ay magkakaroon kayo ng takdang aralin. Narito ang kwento para sa inyong takdang aralin. Isulat sa inyong kwaderno ang maikling kwento. At narito naman ang inyong sasagutan. Ipapasa ninyo ito ay bukas at ating chichikan. Ang pamagat ng kwento ay ang Pasko ni Ana. Nagdekorasyon si Ana ng parol. Nagsalo-salo ang pamilya sa besperas ng Pasko. Sila ay nagsimba upang magpasalamat. Narito naman ang inyong sagutan. Basahin ninyo ng sabay-sabay. Sagutin ng tama at isulat ito sa kwaderno. Sasagutin ninyo ang mga tanong sa bawat bilang. At bukas ay sabay-sabay nating chechigan ang inyong mga sagot.